nandito tayo kay Sir Vadcaster Mabsat. No? Lino Cayetano, handa nang mag-testify. Naku po, paktay ka ngayon, Petra. Ha? Handa na mag-testify sa 1.1 billion ex-representative Cayetano. This kaya flood control, paktay dito. Naku po. Found a very solid hack. Shopee has These 1 peso data deals for you. Good thing there's pinakamurang data sa Shopee. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like and subscribe, Mabsat. Okay, here we go. Buenas tardes, damas y caballeros. Tumitindi ang away magkapatid na itong si Senator Alan Peter Cayetano at ang kapatid niyang si former Taguig Mayor and now PTV4, government television station Channel 4 na si General Manager Lino Cayetano. At ang bago dito ay parang pinagsabihan nitong si Lino Cayetano na itong older brother niya si Alan na tumahimik na lang sa mga issues na sinasakay o dinadala ni Alan Peter Cayetano to pursue his agenda, political agenda na favorable sa mga Duterte. Shoutout. At recently binanatan niya ni Alan Peter Cayetano itong si civil society leader Francis Kiko Aquino D. Ukol sa aksyon nito na nagfile sila ng kaso sa Office of the Ombudsman as we reported earlier, ukol dito sa obstruction of justice na case na emanating from the act of Alan Peter Cayetano in giving protection as Senate President kay Bato de la Rosa and creating a scenario that made it possible made it possible for Bato de la Rosa to escape the Senate premises, of course with the help of Senator Robin Padilla. Kaya ang subject of the complaint nila Kiko Aquino D ay sila Alan Peter, sila Robin Padilla at yung dating Senate sheriff or Senate head ng security na si Mau Aplasca. At dahil nga dito sa aksyon nila Kiko at Aquino D na kwan pa naman na nephew pa naman ni former President Benigno Aquino III ay inupakan ni Lito Cayetano yung kapatid niya dahil sa mga pahayag nito laban kay Aquino D. Sa kanya kasi sa isa sa mga online selling session niya, sinabihan ni Alan Cayetano itong si Aquino D na wag daw maging tuta ng Malacanang. Sabi pa niya sa death anniversary pa naman nung June 24 ni former President Benigno Aquino III, sabi ni Alan Peter, perhaps this is a good day for prayer, reflection, and quiet remembrance for honoring those we have all lost and recommitting ourselves to serving the Filipino people through our actions. And addressing his message dito kay Aquino D, sabi niya dapat daw itong si Aquino D ay umasta na more of an Aquino and less of Marcos kasi parang nagiging tuta na daw itong si Aquino D na grandson ni former President Corazon Aquino, na sabi niya wag ka umasta na parang tuta ka ni Marcos, reminding him na kalaban ang lola niya si Corazon Aquino ng mga Marcoses. So si Lino Cayetano found this to be unfair kay Kiko D kasi ang pag-file ng kaso nila Kiko D hindi naman related sa away ng mga Aquino at ng mga Marcoses, kundi this was more related sa mga questionable and destructive and toxic action nila Alan Peter Cayetano, nila Robin dyan sa Senado, na kung saan sila ang nag-ignite ng gulo dyan, the worst crisis that hit the Philippine Senate. Kaya sabi ni sabi ni Lino Cayetano na, "Hay, tama na, Alan, apologies to the Aquino family." So sabi niya, "Hay, tama na Alan, apologies to the Aquino family." Ito after sinabi ni Alan Peter kay Aquino D, "Just remember who you are, Kiko. Aquino ka hindi ka Kiko D. Marcos.
don't get instructions from the administration. Agree. Yan. So yun nga, sabi niya, mas Aquino ka kaysa Kiko D. Marcos. So kumbaga, ini-inject na naman niya ng politika itong issue na ito na siya naman talaga ang guilty dito. Wala naman ito kilalaman kay Pinoy. Wala na nga si Pinoy wala na nga si Benigno Aquino sa atin, wala na si Cory Aquino sa akin, wala na rin sa atin, wala na rin si Pinoy sa atin, wala na rin si McCoy. Pero itong si Alan Peter, para i-project niya para yung sarili niya, kaya pa binubuhay niya itong issue na ito ng mga away ng mga Aquino at ng mga Marcoses. I agree with Lino Cayetano kasi independent ito si Kiko D. In fact, doon nakita natin sa trillion peso march laban sa flood control anomalies. Binabanatan rin yung grupo nila si President Bongbong Marcos dahil pinoproteksyonan niya sila Romualdez at sila yung anak niya si Congressman Marcos. So kaya hindi maari na ginawa itong nila Kiko Aquino D, pinailan ng kaso laban kina Alan Peter sa Office of the Ombudsman for obstruction of justice. Highly doubtful na he's acting in behalf of the Marcoses. So ang kwan dito, what is clear dito sa issue na ito ay grabe na yung awayan na magkapatid na si Alan Peter Cayetano at si Lino Cayetano. So siguro, nakikita natin, baka down the line, baka ito pa si Lino Cayetano ang magte-testify sa mga katiwalian ni Alan Peter nung siya ay congressman. At si Lino ay mayor dyan sa Taguig. At yun yung panahon na nakakuha yung mga diskaya ng labing isang flood control projects amounting to more than 2 billion. Pero 1.5 billion sa distrito ni Alan Peter Cayetano. So isipin nyo na lang kung si Lino Cayetano mismo as former mayor ang magte-testify laban kay Alan, goodbye rice na ito si Alan Cayetano. So once again, na-play ko na ito, pero yung hindi pa nanood, panoorin nyo ulit itong Billionario.com report ukol dito sa 1.1 billion flood control anomaly, kung saan nag-partner up si Alan Peter at mga diskaya sa mga projects, sa mga flood control projects dyan sa Taguig. Panoorin nyo ito. Itong daang metro ang haba, nasa February to March 2022 ang contract effectivity dates ng 11 Diskaya flood control projects. Sa mga panahon ito, nakaupo bilang DPWH Acting Secretary si Roger Mercado, Metro Manila 1st District Engineer si Medel Chua, Congressman si Senator Alan Peter Cayetano, habang Mayor naman si PTV General Manager Lino Cayetano. Isa ang Metro Manila sa mga rehiyon kung saan top contractor ng flood control projects ang siyam na Diskaya companies. Kabilang dito ang Taguig City sa taong 2022. Base sa DPWH Transparency Portal, mayroong 26 flood control projects sa lungsod sa taong ito na worth 2.6 billion pesos. Noong 2021, dalawa lang ang nasungkit na proyekto ng mga Diskaya. Lumubo ito sa 11 projects worth almost 1.1 billion pesos sa kasunod na taon, dahilan para maging sila ang top flood control project contractor sa lungsod noong 2022. Lahat ng proyekto matatagpuan sa unang distrito ng Taguig. Bagaman walang bakas ng pagbuo o matinding pagkasira ng mga proyekto, kapansin-pansin ang pagkakadikit-dikit ng coordinates ng ilang projects. Halimbawa na lang, ang tatlong construction of slope protection along Taguig River sa east and west banks, na bagaman halos iisa ang nakalagay na coordinates, aabot sa halos 300 milyong piso ang halaga. Napuntahan din namin ang kadugtungpan ng mga proyektong ito na nasa magkatabing lokasyon din, na bagaman hindi aabot sa 300 metro ang haba, nasa halos 200 milyong pesos ang halaga. Ayon sa isang mataas na DPWH official na nakausap ng BNC, hindi aktwal na basihan ng presyo ng isang flood control project ang haba nito. Pero questionable umano pag nasa halos magkakadikit na coordinates matatagpuan ng multiple projects. Yun So lang. ito na inilahad ng Diskaya Couple sa Blue Ribbon Committee hearing noong nakaraang taon, hindi kasama ang Taguig officials sa mga binanggit nito. Sinubukan din namin kunin ng komento ang kanilang abogado kaugnay ng ulat, pero tumanggi itong magbigay ng pahayag. Ayon sa DPWH website, February to March 2022 ang contract effectivity dates ng 11 Diskaya flood control projects. Sa mga panahon ito, nakaupo bilang DPWH Acting Secretary si Roger Mercado, Metro Manila 1st District Engineer si Medel Chua, Congressman si Senator Alan Peter Cayetano, habang Mayor naman si PTV General Manager Lino Cayetano. February to March 2022 ang contract effectivity dates ng 11 Diskaya flood control projects. Ayan, So, who else can be a good authority dito sa mga project na ito na pwede talaga niya ikutin yung Taguig at ipipinpoint? Kasi ang lapit-lapit daw ng mga project. Ibig sabihin, iisang lugar, nakadikit-dikit yung project, baka pareho ito yung nangyari sa mga project ni Pulong. Na isang lugar, 2 beses pinunduhan, tinapos yung project, pagkatapos susunod na taon, humingi ulit ng budget para sa project na yun kahit tapos na. Siyempre, yung pangalawang bayad ng gobyerno o pangalawang funding ng gobyerno, sa bulsa na mapupunta yun. Yun ang nangyari sa mga project, sa 51 billion project ni Pulong Duterte. Baka ganyan rin naman nangyari sa project ni Alan Peter. Lalo na siyempre, maliit lang Taguig at kung dating mayor ka dyan, kahit hindi ka na kahit asawa na ni Alan Peter ang mayor dyan, pero marami pa rin alam. Marami pa rin alam si Lino Cayetano. Baka mas marami pa siyang alam kaysa sa asawa ni Alan Peter sa lugar na yan, kasi magandang PR nito si Lino Cayetano. Hanggang ngayon, in touch pa rin siya sa mga tao, sa mga kwan niya, sa mga constituents niya. Ngayon, nasa kwan na siya, General Manager ng PTV.
baka hinog na para maging or tamang panahon na para si Lino Cayetano na mismo ang mag-testify kung ma-file man ng kaso ng ombudsman na inimbestigahan na rin itong issue na ito. Kung magpa-file na ang kaso ng ombudsman laban kay Cayetano at laban sa mga Diskaya, baka hindi tayo magtataka kung isa sa mga witnesses ay itong si Alan at itong kapatid ni Alan na si Lino, former Taguig Mayor Lino Cayetano, na kabisadong-kabisado yung lugar niya at kabisado yung mga alleged anomalous projects ni Alan Peter Cayetano in partnership o kung saan ito ang pinagawa niya dito sa mga Diskaya couple, yung mga projects niya. Alam naman natin, pag Diskaya, either defective yan or ghost project yan. So, kung magte-testify ito si Lino Cayetano, goodbye rise na kay Alan Peter dahil non-bailable lang ito at makukulong pa siya. Mabubulog na siya dyan sa kulungan. Sa dami, 11 projects ito ng mga Diskaya. So, meron tayo ang VAT team nakakuha ng lista. For example, among the projects, yung construction of slope protection along Maricaban Creek, Taguig City. Ang gumawa, St. Matthew General Contractor, 59 million ang halaga. Construction of drainage outfall including laterals at Barangay New Lower Bikutan, Taguig, 70 million. Construction of pumping station and flood control structure Bagumbayan River, construction, ang contractor ay Timothy Construction Corporation, 26 Construction Incorporated, 96.5 million. Construction of slope protection along Taguig River facing downstream, Timothy Construction Corporation, 96.5 million. Ito na sinasabi natin, nakakaduda talaga, almost pareho yung halaga ng mga project As if Lego set lang, alam na nila kung magkano talaga. 96 million, no? 96.5. Construction of slab protection along Taguig River, downstream, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, ang mga Diskaya pa rin, 91.5 million. Construction of slope protection along Taguig River facing downstream, West Bank, Timothy Construction again, 94.1 million. Construction of slope protection along Taguig River, Package 6, Alpha Omega General Contractor and Development ng Diskaya, 96.5 million. So ang dami nito, ang dami. Puro mga ganito, 90 million ang mga projects na mga, and yet hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin ang baha diyan sa Taguig. So we will monitor this issue. At sana nga ngayon nag-aaway na yung magkapatid. It is about time para i-share nyo itong vlog, i-like nyo itong vlog para tuluyan na mag-testify si Lino Cayetano bilang ex-mayor habang ginagawa itong mga projects na ito, ex-mayor ng Taguig or mayor siya nung ginagawa itong mga project na ito. It is about time mag-testify na siya kasi marami rin siya alam dito bilang mayor ng Taguig. So hanggang dyan muna tayo. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good afternoon to all and see you in my next vlog. Salamat, Sir Vad. Alright. Nako po, mamomroblema ngayon si Cayetano, mga kabsat, no? Hindi natin alam. Baka malay natin, ilaglag siya. Ibulgar lahat ng mga flood control dyan sa Taguig. Diyos ko po, Rudy. O siya, last topic tayo, mabsat. Okay, shoutout po sa mga Leonida, Negrilo, shoutout. Mark Bon Jovi, Andy Gorospe, sino po ba? Delia Rosario, Sir Leonardo, Macwan. O, sino po ba? Sa lahat ng mga pumasok, wala pa kanina, shoutout sa yan. Last topic muna tayo, mabsat. Here we go, countdown tayo.